Kilalanin natin kung sino ang the highest paid Filipino celebrities in the Philippines. Sila ang mga celebrities o sikat na individual na may pinakamalalaking bayad sa kanila sa tuwing hahawak ng brand kapag ipopromote nila, di kaya naman sa paggawa ng pelikula at maimbitahan sa iba't ibang klase ng interview. Sinasaklaw nila ang iba't ibang larangan tulad ng pelikula, telebisyon, musika, sports at social media. Ang mga celebrities na ito ay may mahahalagang papel sa industriya ng telebisyon at pelikula sa bansa. Alamin natin paano nga ba nila nakamit ang pagiging highest paid Filipino celebrities na kahit dumating sa puntong malaos ay magkakaroon na sila ng stable na pamumuhay hanggang sa huli. Top 10, Catherine Bernardo. Si Catherine Bernardo, ipinanganak na Catherine Chandria Manuel Bernardo noong Marso 26, 1996, ay isang artista, modelo at recording artist. Kamit niya ang katanyagan at pagkilala sa industriya ng libangan sa Pilipinas sa pamamagitan ng kanyang kahangahangang kakayahan sa pag-arte at maraming nalalaman na pagganap. Sinimula ni Catherine Bernardo ang kanyang karera sa entertainment industry sa murang edad at mabilis na sumikat. Nawa niya ang kanyang debut sa pag-arte sa serye sa telebisyon na It Might Be You noong 2003. Gayunpaman, ang kanyang pambihirang papel ay dumating noong 2011 nang gumanap siya bilang pangunahing papel sa hit na drama telebisyon na Princess and I, na pinatibay ang kanyang katayuan bilang isang sumisikat na bituin. Ang pinakakapansin-pansing on-screen partnership ni Bernardo ay ang kapwa-aktor na si Daniel Padilla na bumubuo ng matagumpay na love team na kilala bilang Katniel. Ang kanilang on-screen chemistry at magnetic presence ay nakabihag ng mga manonood na humahantong sa kanilang team-up sa maraming mga drama at pelikula sa telebisyon. Ang ilan sa kanilang mga kilalang proyekto ay kinabibilangan ng Got to Believe 2013, Barcelona, A Love Untold noong 2016 at The How of Us noong 2018. Bukod sa kanyang acting career, si Catherine Bernardo ay isa ring talented recording artist. Naglabas siya ng ilang mga single na musika madalas na matagumpay sa chart topping. Ang kanyang musika ay nagpapakita ng kanyang versatile vocal range at siya at ang mga kanta ay naging sikat sa kanyang mga tagahanga. Si Bernardo ay nagdaos din ng matagumpay na mga konsyerto at nakatanggap ng pagkakilala para sa kanyang mga kontribusyon sa musika. Buong karir ni Catherine Bernardo ay marami siya natanggap na parangal para sa kanyang pag-arte at pangkalahatang kontribusyon sa Philippine entertainment. Ang kanyang talento, dedikasyon at kakayahang magpakita ng magkakaibang mga tungkulin ay nakakuha ng kanyang kritikal na pagpuri at malakas na tagasunod. Higit pa sa kanyang mga nagawa sa screen, kilala rin si Bernardo sa kanyang passion at estilo. Siya ay naging isang trendsetter at isang maimpluwensyang figura sa industriya ng fashion ng Pilipinas. Sa kanyang hitsura at mga pagpipilian sa fashion na madalas na nagiging mga ulo ng balita at nagtatakda ng mga uso sa kanyang mga tagahanga. O dito, ang impluwensya ni Catherine Bernardo ay lumampas sa entertainment industry. Aktibo siyang nakikipag-ugnayan sa kanyang mga tagahanga at ginagamit ang kanyang plataforma upang suportahan ang iba't ibang mga gawaing pagkakawang-gawa. Ang kanyang tunay at down-to-earth na personalidad ay nagpahanga sa kanya ng marami. Nawa siyang isang hinahangaan at ginagalang na figura. Top 9, Daniel Padilla. Si Daniel Padilla ay pinanganak na si Daniel John Ford Padilla noong Abril 26, 1995. Isang Pilipinong artista, mga awit at recording artist. Mikat siya sa industriya ng entertainment sa Pilipinas sa pamamagitan ng kanyang iba't ibang mga proyekto sa pag-arte at ang kanyang mga kontribusyon sa musika. Si Daniel Padilla ay nagmula sa isang pamilya ng mga artista kasama ang kanyang ama na si Romel Padilla at ang kanyang ina na si Carla Estrada na parehong mga kilalang tao sa industriya. Ginawa niya ang kanyang debut sa pag-arte noong 2010 sa serye sa telebisyon Gimmick 2010 at nakuha ng pagkakilala sa kanyang papel bilang Patrick Rivero sa hit na drama sa telebisyon na Princess and I noong 2012. Dumating ang tagumpay ni Padilla nang ipare siya kay Catherine Bernardo na nabuo ang sikat na love team na kilala bilang Katniel. Ang on-screen chemistry at appeal ng Katniel ay nakakuha ng puso ng mga tagahanga na humantong sa kanilang matagumpay na team-up sa maraming palabas sa telebisyon at pelikula. Ang ilan sa kanilang mga kilalang proyekto ay kinabibilangan ng Got to Believe 2013, Barcelona, A Love Untold noong 2016, at The House of Us noong 2018. Bukod sa kanyang acting career, si Daniel Padilla ay isa ring talentadong singer at recording artist. Naglabas siya ng ilang mga album na nagpapakita ng kanyang musical versatility at artistry. Ang kanyang musika ay madalas na nahuhulog sa mga genre ng pop at OPM, original Filipino music, at ang kanyang mga kanta ay naging sikat na hit sa kanyang mga tagahanga. Matagumpay na nagsasagawa ng mga konsyerto si Padilla at nakatanggap
nakatanggap ng pagkilala sa kanyang mga kontribusyon sa musika. Top 8, Alden Richards. Si Alden Richards, pinanganak na Richard Reyes Paul Carson Jr. noong Enero 2, 1992, ay isang Pilipinong artista, host ng telebisyon, recording artist at negosyante. Gamit siya ng katanyagan sa industriya ng entertainment sa Pilipinas sa pamamagitan ng kanyang pambihirang papel sa teleseryeng Alakdana sa telebisyon noong 2011. At lalong sumikat si Alden Richards noong 2015 nang ipare siya kay Maine Mendoza, sikat na noontime variety show na Itbulaga. Ang on-screen partnership na kilala bilang Aldab, naging isang sensasyon at umani ng napakalaking mga tagahanga. Ang kanilang kakaibang chemistry at kilig-filled moment humihag sa mga manonood, na naging dahilan upang sila ay isa sa pinakasikat na love team sa Pilipinas. Bilang karagdagan sa kanyang trabaho sa Itbulaga, si Alden Richards ay nagbida sa iba't ibang mga drama at pelikula sa telebisyon. Ilan sa kanyang kilalang serye sa telebisyon ay ang The Road 2013, Ilustrado 2014, at Victor Magtanggol 2018. Lumabas na rin siya sa mga pelikulang gaya ng Imagine You and Me 2016 at Hello Love Goodbye 2019 na naging pinakamataas na kita na pelikulang Pilipino sa lahat ng panahon. Bilang isang recording artist, naglabas ng isang album at single si Alden Richards na ang kanyang musika ay madalas nilang hulog sa mga genre ng pop at ballad na nagpapakita ng kanyang makinis na mga boses. Katanggap siya ng pagkakilala para sa kanyang musical contribution, kabilang ang mga parangal para sa kanyang mga hit na kanta tulad ng Wish I May at I Will Be Here. Outside of his entertainment career, isa ring entrepreneur si Alden Richards na nakipagsapalaran sa mga negosyo tulad ng isang fast food franchise at isang restaurant. Top 7, Vic Soto. Nanganak na Marvic Valentin Castelo Soto noong Abril 28, 1954, ay isang Pilipinong artista, komedyante, host ng telebisyon at producer ng pelikula. Kilala siya sa kanyang trabaho sa komedya at nagkaroon ng mahaba at matagumpay na karera sa Philippine Entertainment. Sinimula ni Vic Soto ang kanyang karera noong 1970s bilang isang mga awit at writer ng kanta. Nagumanap bilang bahagi ng musical group na BST and Company. Alaunan ay lumipat siya sa pag-arte at komedya. Nakakuha ng pagkilala sa kanyang comedic timing at kakaibang estilo ng pagpapatawa. Ang talento ni Soto sa comedy ay nagbigay daan sa kanya na mag-excel sa iba't ibang comedy show at pelikula. Isa sa pinakakilalang kontribusyon ni Vic Soto sa Philippine Entertainment ang pagkakasangkot niya sa long-running noontime variety show na Itbulaga. Siya ay naging mainstay host sa palabas mula noong ito ay nagsimula noong 1979. Ang kanyang mga comedic segment at hosting skills ay naging dahilan upang siya ay maging isang minamahal na figura sa mga manunood. Naging iconic tayo sa Philippine show business ang hosting partnership nila ni Joey De Leon at Tito Soto na kapatid niya sa show. Bilang karagdagan sa kanyang trabaho sa telebisyon, si Vic Soto ay lumitaw sa maraming comedy films, madalas na gumaganap ng mga lead role at nagbida siya sa mga sikat na franchise ng pelikula gaya ng seryeng Enteng Kabisote at Double Trouble. Bukod sa kanyang acting at hosting career, nakipagsapalaran na rin si Vic Soto sa paggawa ng pelikula. Nagtatag siya ng sariling production company na MZ Productions na nakagawa ng mga matagumpay na pelikula tulad ng May Bebe Love noong 2015 at si Agimat, si Enteng Kabisote at si Ako noong 2012. Top 6, Piolo Pascual. Piolo Pascual ay pinanganak na Piolo Jose Pascual noong Enero 12, 1977, ay isang Pilipinong artista, mga awit at producer. Siya ay malawak na itinuturing bilang isa sa pinakamatagumpay at maimpluwensyang celebrity sa Philippine show business. Gawa ni Piolo Pascual ang kanyang acting debut noong huling bahagi ng 1990s at mabilis na nakakuha ng atensyon dahil sa kanyang kagwapuhan at talento sa pag-arte. Mula noon ay lumabas siya sa maraming pelikula at drama sa telebisyon na naglalarawan ng malawak na hanay ng mga karakter. Ilan sa kanyang mga kilalang pelikula ay kinabibilangan ng dekada 70, 2002, Mila noong 2004 at Starting Over Again noong 2014. Ang mga pagtatanghal ni Pascual ay umani sa kanya ng critical acclaim at multiple acting award. Bukod sa kanyang mga talento bilang aktor at mga awit, kasama rin si Piolo Pascual sa paggawa ng mga gawain. Nagtatag siya ng sarili niyang production company na Spring Films na nakagawa ng mga matagumpay na pelikula tulad ng Kita Kita 2017, Ang Babaeng Humayo noong 2016. Sa pagitan ng kanyang production company, ayunin ni Pascual na mag-ambag sa paglago at pag-unlad ng industriya ng pelikula sa Pilipinas.